Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at muli ay isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay nakikibahagi sa pagsasaliksik sa anumang katotohanan na kailangan po natin malaman. At ito ay napakahalagang panahon na kung saan ay matuklasan natin ang ating pong katatayuan at ang katotohanan na kailangan po natin yakapin at itrabaho sa ating mga buhay. Dahil ang bawat mga plano ng Diyos ay hindi po ito ganun kadali na kapag sinabi ng banal na kasulatan ganun ang sinasabi niya ay inaangkin na lang natin na sa atin po naka-address. Kaya po, ang mga tao hindi na po nagkaroon ng pagkakataon na kilalanin kung sino sila sa daigdig na ito, kundi sila po ay nananatili ng kanilang kaalaman ay may ugnayan na ang bawat tao sa daigdig na ito sa buhay na Diyos. Kaya po, isang pagkakamali at isa pong panaginip lamang ito na kailangan mapag-unawaan po natin. Kaya sa oras na ito, buksan po natin ang ating mga kaisipan at hayaan natin ang bawat mga katotohanan na maayag ay ito'y magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Ang katotohanan po ay hindi po ito isang pinag-aaralan, tandaan po ninyo yan, at hindi rin po ito isang kaalaman, kundi ito po ay isang katotohanan na ito kapag ito'y ating pong pinili at kinatagpo, magkakaroon po ng kaganapan sa bawat buhay po natin. Kaya doon mo lamang masasabi yung katotohanan dahil magiging buhay mo ito na bago ka dumating sa kamatayan, physical, ay magkakaroon na po ng kaganapan sa bawat buhay po natin. Kaya sa oras na ito ay kailangan po natin na buksan ang ating mga kaisipan at hayaan natin na ito ay pumailan lang po tayo beyond our limitation. Kaya lagi kong sinasabi ito dahil ang katotohanan, it stands beyond limitation of men. Wala po dito sa kaalaman ng tao. Tandaan po natin ito. Because only the living God, the risen Christ, the living God, ay siya lamang ang makakapagpahayag sa atin kapag lumampas tayo sa ating limitasyon. Pero kung bilang po tayo sa ating limitasyon, wala pa po tayong nalalaman hinggil sa katotohanan dahil sabi ng banal na kasulatan na ang karunungan ng tao ay yun ang kamangmangan ng Diyos. Kaya sa oras na ito ay hayaan natin na makamtan natin ang karunungan, kaalaman ng Diyos upang lahat ng mystery in the kingdom ng Panginoong Hesus ay ito ay mapag-unawaan po natin. At hindi lamang mapag-unawaan, kundi ito ay maidamit sa atin at magkakaroon tayo ng siguradong landas na ating tatahakin na tayo po ay matawid natin ang daigdig na ito tungo sa kaharian ng Diyos. Okay? Romans chapter 11, verse 10 to 11. Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Father, thank you for this scripture that you have given us, O God. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing Panginoon na ito, Diyos, ay tumatakip sa lahat ng katotohanan nasa likuran nito. At patuloy kami, Panginoon, Lord God Almighty, na sama-sama upang kapit kamay, Panginoon, to stand in your holy presence as one together, Panginoon, all day long. At dalangin ko po na patuloy mo kaming damitan ng karunungan kaalaman na nanggagaling sa iyo. And I still continue, Lord God, to ask your favor, O God Almighty, to open the floodgate of heaven and pour out all spiritual blessings, Panginoon, sa lahat ng mga makakarinig ng katotohanan at patuloy, Panginoon, na naghahangad na makamtan at maunawaan at malaman, Panginoon, ang bawat mga katotohanan. Kaya po dalangin ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, na patuloy na bukas ang pintuan ng kalangitan para sa lahat, Panginoon, at dalangin ko po
na patuloy ang iyong pagkilos, ang kapangyarihan mo, Panginoon. I pray to continue working to each and every one of us, O God, in Jesus' mighty name. Father, thank you for the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. At thank you, even, Lord, sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, at malaya po kami to stand your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong pag-aaralan ay hinggil po doon sa the real purpose and proof of salvation. So, kinakailangan maunawaan po natin na hindi lamang po ang pinakasentro ng ating pong paghangad sa Diyos ay yung kaligtasan po natin. Dahil yun po yung hinahangad ng buong mundo. Pero tandaan po ninyo na ang kaligtasan ay may dahilan. Hindi po yung kaligtasan lamang ang dahilan kung bakit tayo tinawag, kundi upang through that salvation, na ito ay makakamtan natin, ay merong pong dahilan habang tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya tandaan po natin that even Paul, noong siya po ay isang scholar at sila yung mga nagtuturo concerning yung tradition or theological doctrines, ay nung ma-encounter niya ang Panginoong Jesus, tandaan po natin na nagkaroon siya, nabuksan siya ang kanyang mga mata at nagkaroon ng spiritual insight. Kaya nakita niya yung kanyang itinuturo at ipinaglalaban ay walang saysay. Na ito ay puro kamalian. Kaya nga makita natin na nung nagsalita ang Panginoon, nakita niya yung pagsuko ni Pablo na sabi ng Panginoon sa kanya, inilabas kita mula sa mga Hudyo at mga Hintil. Ngunit ipapadala rin kita sa kanila upang buksan ang kanilang mga mata. Yun yung pinaka-main purpose kung bakit tayo po ay makamtan ang kaligtasan. Upang buksan ang kanilang mga mata at itawid sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Diyos. So yun po yung dakilang layunin kung bakit ang Panginoon ay kanya pong itinatag. Yung sinabi sa Isaiah chapter 9 na ang government ay inilagay sa kanyang balikat. Kaya po, doon sa kanyang pagbaba dito, ang Panginoon ay upang ibangon niya ang kanyang kingdom. Dahil para ito ay magkaroon at makibahagi ang lahat sa pag-rescue ng mga tao na ito ay nasadlak sa kaharian ni Satan. So maaaring sabihin natin, ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Bakit kailangan natin maligtas? Dahil marami po ang nagsasabi na kapag ka nagkasala ka, kapag nakagawa ka ng masama, sasabihin, paparusahan ka ng Diyos. Sa iyong ginagawa, nagkakasala ka sa Diyos. Alam niyo po, nalaman lang natin ang kasalanan noong may batas na na-implement sa ating bansa. At maging nung mabuksan ang Biblia, ay nanduroon po yung mga paglabag. Kaya lamang, malayo sa expectation ng tao dahil sasabihin na kapag nagkakasala ka, gumagawa ka ng mga ganito, ay pinaparusahan ka ng Diyos o kung mahal ka ng Diyos, itinutuwid ka. Pero tandaan po natin,
mga minamahal na mga kapatid, at palagi kong ipinapaunawa at kinakaptivate ang bawat kaisipan natin na tayo po bilang Gentile o pagans ay mga taong walang pag-asa at walang Diyos sa daigdig na ito na ipinanganak. Dahil ipinanganak na tayo under the kingdom of Satan. Kaya po, maraming nagsasabi na ang Diyos ay pinaparusahan yung mga gumagawa ng kasalanan. Pero tandaan po ninyo na bilang pagans, tayo po ay hindi po nagkasala sa Diyos. Kundi ito po ay namuhay tayo na makasalanan dahil yung kingdom ni Satan na kinapanganakan natin ay nagtataglay ng batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga kung tayo po bilang pagans, hindi na po kailangan na kaparusahan dahil doon sa ginagawa po natin. Dahil nung sinabi ng Panginoon nung lumabag ang ating pong ninuno na si Adan at Eva, na imbes na pagtibayin nila yung instruction ng Panginoon sa kanila hinggil sa punong kahoy na sa kalagitnaan ng garden, mas dininig nila ang tinig ng demonyo. Na ito yung nagsabi ng Panginoon nung ilabas na sila sa Garden of Eden, nang sabi niya, dahil sa iyo, Adan, Genesis 3:17, pinakinggan mo ang tinig ng babae, curse is the ground, and sorrows you shall eat all the days of your life. Yung curse is the ground, ibig pong sabihin, death ang kamatayan, ang penalty ng kanilang nagawa. At sa lahat ng kanilang mga remnant, ipapanganak sa daigdig na ito, ay yun po yung parusa. Pagka sinabing kamatayan, ay ito na po yung direksyon na kapag mamatay tayo physically, sa impyerno na po ang direksyon. So, sobra-sobra na nakapat na kaparusahan sa bawat nagagawa po natin, dahil tandaan po natin na hindi dahil gusto natin, hindi natin gustong gawin, kundi dahil biktima tayo. Kaya bilang makasalanan, ang kaparusahan sa nagawa, the transgression of Adam, ay kamatayan. Kaya makikita po ninyo, hindi dahil nagkakasala tayo, kundi yun po yung kalikasan ng mundong nakagisnan po natin. Kaya nga sinasabi po ni Pablo, doon sa Romans chapter 5 verse 13 at 14, for until the law sins was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. So, ibig pong sabihin, na mula doon sa kay Adam, hanggang kay Moses ay naghahari ang kamatayan. Dahil lahat ay makasalanan or nasa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, dahil lahat ay ipinanganak under the kingdom of Satan nung nakuha niya yung legality ng tao to protect yung paraiso sana, the paradise, na ito'y plano ng Diyos, itong planet Earth, to become a miniature of heavenly paradise, nakuha ni Satan yung physical na katawan, na ito yung nagbibigay sa kanya ng legality to exercise his dominion. Kaya itong buhay natin, hindi po liwanag, kundi kadiliman, yung tinatahak natin. Kaya nga dumating yung kamatayan dahil ang nakikita na lang natin ay yung mundo. Ang nakakakita ay yung physical na katawan natin. Pero yung tunay na
vision o paningin na makita at matagpuan, makita at makasalamuha, the Creator ay nawala. Dahil ang sabi ng Panginoon, sigurado mamamatay kayo at nangyari. Kaya yun po yung parusa. Kaya hindi na kailangan na parusahan tayo dahil kung manuman yung ginagawa natin, kung walang batas sa bansa na ating kinabibilangan, walang magpaparusa, wala sa atin kung may nagagawa tayo na paglabag. Dahil sa ating buhay, since the beginning na ipinanganak tayo bilang hintil, andun na po yung kaparusahan na kapag na dito sa daigdig na ito, sabi ng Panginoon, sorrows you shall eat all the days of your life. So andun po, kaya makikita po ninyo na andoroon pinaglalabanan, pinag-aawayan ang physical na buhay, lahat ng kayamanan dito, lahat ng mga bagay pinag-aawayan, nagpapatayan, lahat sa gobyerno, ganito, ganon. So, hindi na natin maaaring baguhin yon kung sa ating sariling kakayanan. Dahil yun na po yung kalikasan ng mundo na kinagisnan po natin. Isang mundo o isang buhay na ito ay magdadala sa atin sa impyerno. Dahil hindi natin naranasan yung buhay sa paraiso, kundi si Adan at Eva lamang ang nakaranas doon. Pagkatapos na yan, yung buhay na nakagisnan na po natin ay buhay na pupunta sa impyerno. Kaya sinasabi rito na death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitudes of Adam's transgression. So, ibig pong sabihin na tayo bilang pagans, ulitin ko po, na noong natapos yung flood, hanggang doon sa dispersal ng Panginoon sa mga sa mga lahi ni Noah, dahil nung natapos yung flood, ito po yung dispensation of human government. Human government upang i-battle yung evil na ito ay nakamanifest sa buhay natin because of Satan. Kaya yung human government ay batas ng tao. So, makita natin na in Genesis chapter 11, na nung marami ng yung mga anak ni Noah, mga lahi na yung mga anak ni Noah, ang sabi doon, lahat ay sa buong mundo, sa planet Earth, ay may iisang silang salita at iisang diwa. So napakaganda yung kanilang samahan. Walang korupsyon, walang awayan, walang selosan, walang patayan, because they have one word and one language. Kaya sinamantala ni Satan yung pagkakataon na yon. Kanya pong ginamit si Nimrod na siya yung greatest hunter sa buong mundo upang buuin, tipunin ang lahat ng mga tao at gamitin niya para itayo yung tower hanggang sa langit. Si Satan po ang may pakana yun. Kaya po, tinipon ni Nimrod at kanya pong in-establish sila na maggumawa ng tore with one language and with one word. Kaya nung nandun ang Panginoon, tinignan niya, sabi niya, tingnan nga natin kung anong ginagawa ng mga tao. So nakita nila na gumagawa sila ng tower. At alam ng Diyos na si Satan ang may pakana nun. Dahil gusto ni Satan na uupo sa trono ng Diyos. Na siya ay maging katulad ng Diyos noong pa man si Lucifer nasa kalangitan. Yun na po yung kanyang balak. Kaya dahil merong covenant ng Panginoon kay Noah na hindi na niya lilipulin,
ang mga tao sa pamamagitan ng baha ay ang ginawa nila is to confound their language. Wasakin yung pagiging isa nila ng lengguwahe at isang word o salita. Kaya nung na-disperse sila sa pamamagitan ng pagkawasak ng kanilang salita, ay yun na po yung dumating sa panahon natin. Kaya makikita po ninyo, may mga Amerikano, may mga Chino, may mga Hapon, may mga Arabo. So lahat na marami. Kaya sa Pilipinas, meron tayong more or less 180 dialect. Kaya di tayo nagkakaunawaan dahil nga sa dami ng mga salita dito sa mundo. Ibang salita sa Mindanao, iba sa Bisaya, iba sa Ilocos. Kaya nagbabangayan. At kahit na anong panalangin ang gagawin ng tao, walang mangyayari dahil tayo ay walang koneksyon sa Diyos. Pagans, we are living under the law of sin and death through the law of the flesh. Kaya dito, makikita po natin na ang sabi rito, na nung ma-disperse, bago i-disperse, ang Diyos sila at yung mga natipon-tipon ni Satan sa lugar ng Shinar, pinalabas na ng Diyos si Abram mula doon sa kanyang angkan at papunta doon sa Canaan. Dahil doon ay ma-establish ng Panginoon yung kanyang bayan, a great nation, which is the 12 tribes of Israel. Dahil si Abraham, nakita po ng Diyos na siya ay katulad ni Noah, na mayroong puso na ito ay sumusunod sa tinig ng Diyos. Kaya siya yung kinausap niya. At dito nagbigay ng Panginoon ng covenant kay Abraham para sa Israel, na yung covenant niya is everlasting covenant sa kanila. Kaya dito, yung buong mundo ng mga pagans ay yung Israel na hiwalay. Hindi sila kasapi sa mga pagans na nandito dahil ito yung in-establish ng Diyos na kanyang bayan. Bakit? Dahil ninais ng Panginoon na muling muling kunin ang planet Earth kay Satan. Kaya yun yung kanyang in-establish. That was the dispensation of grace, of promise. Pero tayo, we are still connected sa dispensation of human government, being a pagans. Kaya itong mga Israel ay sa kanilang paglalakbay ay doon sila naglakbay through the dispensation of promise. At nung lumabas na sila doon sa Egypt, doon na ibinigay ng Panginoon yung dispensation of law kay Moses. Kaya nagbigay ng batas ang Diyos sa kanila na kanilang gagawin para hindi sila madamay doon sa pagkilos ni Satan gamit ang mga pagans na katulad natin. Kaya lamang dumating ang panahon na itong mga Israelitas, katulad ni Adan at Eva, na muling nangibabaw yung kanilang atensyon sa mundong kinaroroonan natin at kanilang nilabag yung batas na ibinigay ng Diyos. Kaya doon sila nahulog na ito yung naging dahilan upang maging tayo yung mga hintil ay magkaroon ng kaligtasan. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo. Na yung sinabi po dito ni Pablo sa mga taga-Roma, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come into the Gentiles,
for to provoke them to jealousy. So ibig pong sabihin, darating ang kaligtasan sa mga hintil. Yun yung dahil sa kanilang pagkahulog. Noong nagkasala sila and they transgress the law, then doon po sila bumagsak. Kaya nga, tayo bilang mga Gentile by nature, mga pagans, batas lang ng mundo, batas lang ng bansa ang maaaring magparusa sa atin sa bawat ginagawa natin dahil meron na pong ginawa ng bawat mga bansa ayon sa kanilang mga salita, mga lengguwahe, na ito ang kanilang tuntunin ng bawat bansa. Kapag lumabag ka sa batas na yon, subject ka na mahatulan ayon sa batas ng lupa. At ito lang yung ating pong kinabibilangan bilang Gentiles. Pero sa Diyos ay wala, dahil walang batas na ibinigay sa atin. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan that reign from Adam to Moses, even to them that are not sinned. So tayo po yun na ipanganak dito bilang Gentile, na ang kumukup-kup sa atin ay yung pong batas lamang ng lupa. Kaya, maaaring sabihin natin, kung nagkakasala tayo, marami tayong ginagawang mga bagay, ay ang pananagutan natin ay sa batas ng lupa. Kaya lamang kapag mamatay ka physically, ay doon na po sa impyerno dahil yung buhay na nakagisnan natin ay buhay na magdadala sa atin sa impyerno. Bilang pagans. Kaya lang ito po ay natakpan dahil doon sa pagdami ng mga religion at maging sa Christianity. Kaya nga, ang pinakamalaking porsyento sa buong mundo na religion ay Christianity. Kaya kayong tinapik ko noong last week ay about yung Christian. Dahil dalawang uri ng Christian religion at saka Christian na totoo. Kristiyano na magpupunta sa langit at Kristiyano na pupunta sa impyerno. Kaya dahil doon sa religion, theological doctrines, hindi na nakita ng tao na kapaprehas nating mga hintil na ito yung ating kalalagayan. Because lahat ng mga itinuturo ay kapag nampalataya ka sa salita ng Diyos na nasusulat, ay ikaw ay naliligtas, ikaw ay ligtas. Yun yung dumating sa mga buhay ng tao. Pero tandaan po natin na hindi po yun. Dahil kung titingnan po natin na noong nagkasala na ang kanyang bayan, dito na dumating ang kaligtasan sa parehas nating mga pagans. Sa paano? Anong pamaraan ng Diyos? Kasi kung hindi sana nagkasala ang bayan ng Diyos, wala na tayong kaligtasan. Hindi na nagbukas ang kalangitan para sa atin, kundi yung madilim na buhay na nakagisnan natin ay ito ay magdadala na sa atin sa apoy ng impyerno. Kaya nga kahit na basahin mo ng basahin ang Biblia, kahit na sundin mo lahat ang mga theological doctrines, kahit na ikaw pa yung pinakamatalino na Doctor of Divinity, of Divination, Doctor of Theology, still, sa impyerno pa rin pupunta because lahat ng ito ay naka-activate through yung karunungan ng tao. Ito yung pinakatinig ng demonyo para hadlangan ang tao na makatawid tungo sa presensya ng buhay na Diyos. Ang boses ng tao, yun yung pinakatinig ng demonyo para hadlangan ito. Kaya
dito, makikita natin, papaliwanag ko sa inyo kung bakit sinabi ko yun. Masakit man, pero yun ang katotohanan. Hindi ko sinasabi kung sinong tao, pero in general, ito po yung katotohanan. Nung nahulog ang bayan ng Diyos, ulitin ko sa mga nakaraan na turo, i-refresh ko lang, na dumating ang Panginoong Hesus. Ipinanganak dito, mula doon sa pagkahulog ng Israel, yung kanilang pagkakasala is about 400 years. So napakahabang panahon. Kaya lahat ng mga nahulog noon na pinuntahan ng Panginoon ay ipinanganak na. Yung mga ipinanganak for that period ay ipinanganak na under the kingdom of Satan through the law of the flesh. So ibig sabihin na sila ay makasalanan na. Hindi na dahil sa kanilang pagkakasala, naging makasalanan din na rin sila dahil yung mundo na kanilang kinabilangan sa mundo natin na kinapanganakan ay may batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya nanganib. Dahil meron pong covenant ng Diyos kay Abraham nang sabi, "This is my covenant sa Israel, an everlasting covenant." Everlasting covenant. Kaya hindi maaari na hindi sagapin ng Diyos ang kanyang bayan mula sa kingdom ni Satan. Kaya ito, nung nahulog na sila, nung pumunta, kaya nga sinasabi ko na dalawang operation ng Panginoong Hesus dito sa daigdig. Si Jesus bilang tao at si Jesus bilang si Kristo. Kaya, nung pumunta ang Panginoong Hesus dito, ay upang sagipin ang kanyang bayan. Inuulit ko po na Matthew chapter 15, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya maliwanag po sa Matthew chapter 1 verse 21, nang sabi po doon na ipinanganak ang sanggol ang pangalang ay Jesus upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Dahil yung kanilang pagkakasala, dumating sa kanila yung sumpa ng batas, na ito yung katulad sa nagawa ni Adan nung they transgress. Kaya ganun din sila. Kaya nahulog na sila, kaso lang yung covenant ang pinagtitibay ng Diyos para sagipin ang kanyang bayan. Since na itong bayan ng Diyos ay napabilang sa ating pong mundo na kinapanganakan, the kingdom of Satan, dahil lahat ng buong mundo, nung nagkasala na sila, ay napabilang na lahat. Lahat ay nagkasala na at walang matuwid sa harapan ng Diyos. Romans chapter 5. Kaya wala na. Kaya nga inuulit ko, noong ang Israel ay sila ay nasa piling ng Diyos pa rin sila, hindi pa sila nahulog, kaaway niya tayo, kaya pinapapatay ng Diyos ang mga pagans noon. Yung mga tao na nagbibigay legality kay Satan to exercise his dominion. Kaya pinapapatay. Pero nung nahulog na sila, at sila ay nakasama na natin sa mundo na kinaroroonan natin, ang Israel, hindi na tayo kaaway, kundi tayo po ay kapitbahay na. Kaya you love your neighbor as you love yourself, yung sabi ng Panginoon sa Israel. Ito yung utos ng Panginoon sa kanila. The greatest commandments, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At pangalawa, to love your neighbor as you love yourself. So dito, dahil doon sa ginawa ng Panginoon, nung it is finished, ibig sabihin, nabigyan na ang kalayaan ng kanyang bayan. From the curse of the law, na-establish na niya yung law and the prophet na nalabag nila in behalf of Israel. Kaya malaya na sila, wahakbang tungo doon sa day of regeneration. Kaya dito, makikita po natin na dahil yung pader ng buong
kingdom ni Satan na bumibilanggo sa lahat ng tao sa buong mundo, noong bumulwak ang dugo ng Panginoong Isus, na itumba lahat yan. Kaya nga doon sa Colossians sabi na ipinakita niya sa buong mundo kung paano niya ginapi ang kaaway o si Satanas. At doon sa Ephesians chapter 2 verse 15, maliwanag that He abolished in His flesh the enmity, which is the carnal life. The enmity, even the law of commandments, contain ordinances, which is the law that God has given to Moses. He abolished in His flesh to make to himself, in Himself, the twain, or the Jew and the Gentile, one new man making peace. So ito yung dahilan na ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon, yung pagtawag niya sa lahat ng mga tao, ay upang mabuo na maging isa ang lahat, na maging isang bagong tao. Ito yung proof ng kaligtasan. Hindi katulad sa nangyayari. Nasabihin ng JIL, ligtas sila. Nasabihin ng Loremi, ligtas sila. Nasabihin ng mga Baptist, ligtas sila. Sabihin ng mga UCCP, ligtas sila. Pero may kanya-kanyang pamantayan sila. Hindi iisa, kundi nagkakaisa. And that is the word of religion. Kaya nga religion, ipinaliwanag ko na sa nakaraang kong mga topic, na bakit religion yung ginagampanan ng maraming mga Christian organization. Dahil once na hindi religion, yung kanilang pagpapahalaga ay hindi yung itinayo ng tao na organization, kundi nararapat na ang kanilang makikita ay yung katuparan ng heartbeat ng Panginoon, na ang sabi ng Panginoon, na Ama sabi niya, dalangin ko na sila'y maging isa. At hindi ko lang ipapanalangin sila, kundi maging ang mga naniniwala sa akin through their word. Tayo'y mga Gentile, dahil tatawagin na niya tayo. So yun po yung gustong makita ng Diyos. Dahil itong dispensation of grace ay dito na po muling ibabalik through Jesus Christ yung layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Na nung nagkasala sila, nawala yung spirit ng Diyos sa kanila at pumalit ang espiritu ng demonyo sa buhay ng tao na nag-motivate sa bawat isa upang mamuhay sa kalikasan ni Satan na idinamit sa buhay ng tao, sa katawan, upang dito, sa pamamagitan ng laman, dito po, sunod-sunuran po ang tao sa dikta ng laman. Kaya nga, inuulit ko po kung bakit sinabi ko na religion, dahil yung mga ibinangon ng Roman Empire, that the Bible is the Word of God, nung makanonize ng Roman Catholic, ay yun yung taglay-taglay ng maraming mga tao. Kaya nga kung makikita ninyo, kung may problema ang isang tao, sasabihin na may mga problema ako ganito. Huwag kang magtiwala ka kay Jesus, kapatid. Dahil sinabi ng banal na kasulatan na hindi ka iiwanan at pababayaan magpakailanman. Makita ninyo? Hindi naman sa atin mga hintil, kundi dahil doon sa theological doctrines na nanggaling sa Roman Empire, dahil yung Word of God dahil yung Bible is the Word of God, kaya po inaangkin.
itinuturo kung ano yung sinasabi ng Biblia, ini-address sa mga taong nangangailangan ng kasagutan ng kanilang sitwasyon. Na ito yung bumulag sa maraming mga tao. Kaya nga nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, noong sinabi niyang it is finished, na-fulfill na niya yung batas at mga propetas in behalf of Israel, at nagawa niyang magiba yung pader ng kadiliman, na-abolish niya yon, kaya nagbigay ng kalayaan sa lahat ng mga tao, na yung sabi ng Panginoon, if the Son of Man has set you free, you are free indeed. Ibig pong sabihin, yung free indeed, yung freedom ng tao ay hindi upang mamatay at pupunta sa langit, kundi magkaroon ng malayang pagdidesisyon na wala nang makakadlang maging si Satan kung gusto mong humakbang tungo sa kingdom ng Panginoon sa presensya ng Hari ay malaya ka. Yun po yung ibinigay ng Diyos sa atin, a divine amnesty, na yung freedom of choice natin ay nanduroon. Whether iwanan mo si Satan at lumipat ka kay Jesus. Yun po yung ibig pong sabihin. Kaya nga, yung ngayong lagi kong sinasabi at i-refresh ko, dahil kaligtasan po yung ating topic ngayon, yung purpose and the proof. Na yung proof ng kaligtasan ay yung pong mabuo ng heartbeat ng Panginoon na lahat ay maging isa. At ito yung tinutukoy ng Ephesians 2:15 and 16. Nabasahin ko po yung 16 doon sa Ephesians chapter 2, nang sabi, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. So malaya na, upang tayo ay papasok in the kingdom of God, at sasama na, makakahalubilo na ang mga Hudyo sa kingdom ng Panginoon na wala ng boundary. Kundi ang tawag na rito ay hindi na matawag na Hudyo o sino pa man o Gentile, pero ang tawag dito ay church or Christian. Pagka sinabing Christian is empowered by the Spirit of God. They receive the seal of the Spirit of promise. Kaya nga nung napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ulitin ko, i-refresh ko muli, ay siya namatay, nailibing, ngunit nabuhay, umakyat sa langit. At nung umakyat sa langit, bumaba siya, dito na po na-reveal na si Jesus bilang tao, na-fulfill niya yung kanyang mission to rescue His people, Israel, from the curse of the law. So, na-rescue niya sila. Kaya nga, nung pumunta na in the cross, dito na na-reveal that Jesus is Christ. And who is Christ? The King of Kings. Bumaba na po yung dakilang hari. Dahil ito yung inalipusta ng mga religion. Dahil yung may author ng theological doctrines that the Bible is the Word of God, ay galit sila sa Panginoong Hesus noon. The Roman Empire. Until year 313, ay kanya pong dinicriminalize yung Christianity na pwede mo na ito ay nagkaroon na ng legality to para i-substitute
yung kanilang pagans religion na ito ay renivive ni Emperor Aurelian, na ito yung Sol Invictus na ginaganap nila ang celebration December 25. Kaya nga inuulit ko that December 25, nakapanganakan ng Panginoong Hesus, sila ang may author to substitute yung pagan celebration nila, dahil yung Christianity ay ito yung pinakamadaling gamitin nila as a state religion para ikalat yung pangalan nila sa buong mundo. Kaya nga Roman Catholic, kaya makikita nyo panluloko ng mga demonyo. Mas dahil doon sa salita na the Bible is the word of God. So kung ano yung kanilang mga sinasabi, pati yung mga karumal-dumal na pinabilin ng Diyos na huwag gagawin ay ginagawa na ng tao. Kaya nga nung bumaba na ng hari, andito na at nung nabigyan na ang buong mundo ng divine amnesty, ay malaya na. Actually, hindi na si Satan ang kalaban dito, kundi ang naging kalaban ng Diyos, dahil noong palabas na ang mga nasa kingdom ni Satan because of the divine amnesty, ginamit ni Satan yung kalooban ng tao para gamitin yung theological doctrines na ibinangon pa ng mga Pharisees noong unang panahon. At yung doktrina ng Roman Catholic na ito ay dala-dala din maging si Martin Luther, dahil siya yung nag-reforma, Protestant Reformation. Pero yung doktrina that the word of God, that the Bible is the word of God. Eh makikita niyo yung kalokohan ng demonyo. Kung gusto ng tao na hanapin at tatagpuin ng Diyos, basahin mo yung Biblia, kung ano yung sinasabi, yun yung ini-address sa kanilang mga sarili. So naging bulag na ang lahat. Dahil ang nais ng Panginoon nung bumaba rito, the King of Kings, the Lord of Lords, ay upang iligtas ang tao. Ngunit wala siyang kakayanan na sagipin ka maliban sa iyong desisyon. Kaya nga inuulit ko, kung bakit nahulog ang tao sa kamay ni Satan dahil sa kalooban ng tao. Mas pinili ng ating pong ninuno na pakinggan yung tinig ng demonyo kaysa yung tinig ng Diyos. So ganun din sa kapanahunan po natin, na gusto na ang lahat lumabas, pero hinarang po ng mga tao, ang mga tao na gustong lumipat doon sa Panginoon ng doktrina na ipinangon ni Satan through Roman Catholic. Kaya lahat ng mga nakatayo rito na nakabatay sa Bible interpretation, that is Christian religion. Christianity is a religion. Hindi po kaparehas yung sinasabi sa Acts chapter 11 na unang tinawag ang mga disipulos na Christian in Antioch because they are filled by the Spirit of God. They receive the Spirit of promise. Na katulad ni Pablo, na paano niya nakayang isuko yung kanyang karunungan bilang Pharisees, bilang tinitingala na siya ay napakatalino magturo about the law. Paano niya nakita? Nagkaroon lang siya nakilala niya na yung kanyang itinuturo ay mali when he received the Spirit of promise in the presence of the risen Christ. Nung ma-encounter niya. Dahil ang lahat ng ito, sabi ni Pablo, they are spiritually discerned. Makikita mo, mauunawaan mo lamang if the Spirit of God ay maidamit sa iyo. And that is the real purpose of salvation, na kung ikaw ay sumuko, kailangan mong humarap sa hari na bumaba, which is Christ.
Kaso ang problema, yung Christian religion, the theological doctrines, ay tinatawagan ng hari at sasabihin, Panginoon, hallelujah, parang ikaw na yung matuwid. Hallelujah, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Ikaw na maghari sa aking buhay. Kapatid, hindi po ganon. Sumuko ka at ipakita mo yung katapatan mo sa Diyos. Dahil nung tinanggap mo na sinabi mo ikaw na maghari, ikaw pa rin ang nag-uutos at nagdedemand sa Kanya bilang hari. Kahiya-hiya. Dahil yun yung turo ng marami. Itinuturo yung panalangin na ito yung powerful. Kaya makikita nyo ang demonyo ay lalong naghahalihaw dahil doon sa paniniwala ng mga tao, dahil doon sa kanilang kalooban, ito yung pinakasusi, pinaka-stronghold ni Satan upang lalo lang guluhin ang buong mundo. Maging ang bansa natin, Pilipinas, makikita po ninyo, mga papastor nakikialam sa mga politika, kung ano yung mga nagaganap, post dito, post doon, laban sa mga kandidato, laban sa mga nakaupo. Pero tandaan po natin, kahit na anong gawin panalangin sa kanila, ngunit tayo ay nakikikaalam na tayo, ano ang magiging kahihinatnan niyan. Dahil ang tanging kailangan nila upang makalaya sila sa ganung sitwasyon, ay yun po yung purpose kung bakit tayo tinawag, upang buksan ang kanilang mga mata, upang itawid sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, upang itawid sila mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Diyos. Para magkaroon ng katuparan yung kaligtasan na yung tunay na proof o patunay ng kaligtasan na natanggap ng tao ay mabubuo yung heartbeat ng Panginoon na maging isa ang lahat. Yun yung kailangan ng ating bansa. Ang problema, yung mga tagapagturo ay hindi paligtas. Kundi nakabatay lang sa theological doctrines. Pinapaniwalaan yung nasusulat lang na dito nila kinukuha yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya inuulit ko po, na yung pananampalataya, ang tunay na larawan ng kaligtasan ay hindi yung pananampalataya mo kay Kristo, kundi yung pananampalataya mo na katulad sa pananampalataya ni Kristo. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 3 verse 22, that even the righteousness of God by the faith of Christ. Hindi po niya sinabi, by the faith in Christ. Na yung translate na Tagalog at Ilocano na mababasa mo, nang sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, malayo na, naligaw na. Dahil ito ay isang religion na. Pero ang sabi doon sa King James, by the faith of Christ, pananampalataya ni Kristo. Because He is the author and finisher of faith. Yun po yung kaligtasan. Dahil once na nakamtan mo yung pananampalataya ni Kristo, that will be the start of your spiritual life. Hindi po nung nagbasa ka ng Biblia at sinabi mo, tinatanggap kita Panginoon, hallelujah bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Hindi po yun yung start ng spiritual life. Na nung nabautismuhan ka sa tubig, sasabihin, Kristiyano na ako. Christian religion ka pa rin. Dahil yung bautismo sa tubig ay yun po yung iyong oath-taking that you are cleaving now, fully surrender sa harap ng hari at you are now cleaving to the life of the King. Kaso nabautismuhan ka, hanggang ngayong karnal ka pa rin. Ang iyong daladala ay yung theological doctrines na pinapaniwala ang mga tao na ang mga kasulatan yung sinasabi ng Biblia ay ini-address sa pangangailangan ng bawat mga nangangailangan na tao.
Kaya yung sinasabi ni Pablo sa Philippians, that my God shall supply all your needs. Hallelujah. My God shall supply all your needs according to His riches in glory through our Lord Jesus Christ. Kaya ang sasabihin mang marami, oh hallelujah, dahil ang ating Diyos ay siyang magsusupply sa atin. Ikaw ba ang sinasabihan ni Pablo? Ang sinasabihan niya mga Philippians that they already received the spirit of promise. They are already established their connection to God. Eh tayo hindi, na-establish lang yung position natin because of yung pinag-aralan, theological doctrines. Kaya hindi mabubuo, hindi binigyan ng atensyon yung pong pagiging isa. Dahil yung namumuno ng bawat organization ay nagmamalaki kung marami silang mga miyembro. Pinaglalabanan yung dami ng miyembro, mga pangalan ng organisasyon. Yan ay Christian religion. Kabilang sa dami ng religion sa mundo, more than 4,000 religion, kasama ang mga denominations. Kaya wala pang kaligtasan. Dahil ang proof ng kaligtasan ay yung maging isa tayong lahat. Na yan sabi doon sa Biblia, that when they see, Acts chapter 11, when they see the grace of God, sabi doon, then they cleave to the Lord. Ano bang ibig sabihin cleaving to the Lord? Believer. Ibig sabihin, a believer is cleaving to the life of Christ. Ibig sabihin, kung tayo po ay naging isa kay Kristo, ikaw at ako, maging isa na rin. Yun po ang ibig sabihin. Hindi yung naging isa ka kay Kristo, pero ibang organisasyon ka, iba naman yung kabila. Na yung mga nasa kabila, nagalit doon sa kanyang pinanggalingan, kaya humiwalay, gumawa siya ng ibang gawain. Oh, di ba? Kaya marami yung ginagamit ang kayamanan para marami silang miyembro, pero ilang mga tao ang madadamay sa pinagkakagawa natin na hindi natin binibigyan ng mataas na karangalan ang hari na bumaba rito to join him in his mission to gather all mankind para sa kanyang sarili as one new man. Yun yung wala. Kasi ito yung larawan ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, iilan lang ang makakakita nito. Bakit? Because of that self-righteousness na dumating sa tao. Ano yung righteousness ng tao? The righteousness of the Scripture. The righteousness of the law. The righteousness of the Bible. Kaya kinakailangan tayo po ay magising, mga kapatid. Kung mahal natin, iniibig natin ang Panginoon, kailangan sumuko na po tayo. At isuko na natin yung pong dala-dala natin concerning the theological doctrines. Dahil pinagtitibay lang natin yung doktrina ng mga Roman Empire. Kagaya yung Pasko, di ba lahat ay tinatangkilik, pero di natin alam na ito ay na-implement at nag-start ang celebration ng Pasko, ng Christmas, kapanganakan ni Jesus noong year 336 AD as a substitute of their pagans celebration, na ito ang yearly birth ng Sol Invictus na great gods nila, December 25. Kaya yung kanilang pagan celebration ay doon lang sa loob ng Roma. Kaya kinakailangan na meron pong mag-replace doon, which is Christianity ang ginamit ni Emperor Constantino. Christianity is a state religion of Roman Empire.
Kaya yung itinayo nila is Christian religion. Na ito yung umabot sa atin dahil ang pinapaniwala natin sa tao na yung salita ng Diyos ay yung Biblia. Pero kung uunawain mo, ano ba yung Biblia? Ito ay nasulat at yung pangyayari ay hanggang 1st century lamang. Dahil after that 1st century, na nung mahayag na si Jesus ay si Kristo, nung bumaba na siya bilang siya ay hari, hindi na niya kailangan yung karunungan para unawain natin. At i-address yung nasusulat sa buhay natin. Hindi po. Because that day, it is the dispensation of grace, ay ito na po ay full operation of the Spirit of God. Kaya lamang, ang problema, hinarang ni Satan through theological doctrines na walang kapangyarihan ng Diyos para baguhin at wasakin yung kalooban ng tao na nakatali sa doktrina ng demonyo. Kaya kung sino yung gustong susuko at bitawan yung theological doctrines at katagpuin the risen Christ, the King of Kings, ay doon po, yun po yung mga maliligtas at hindi po yung natuto at napuno ng karunungan concerning theological doctrines. Pasensya na po kayo pero kailangan pong mahayag dahil marami pong madadamay. At kapag hindi tayo magising, malamang na malamang, mangyayari yung sinabi ng Panginoon na may maluwag na daan, na ito'y marami ang dumadaan, ngunit ang hangganan nito ay walang hanggang pagdurusa. Ngunit hindi hinangad ng Diyos na ang tao ay magdusa. Binigyan niya tayo ng divine amnesty at the only salvation na magaganap sa atin kung tayo po ay haharap face to face to the King of Kings, to the presence of the risen Christ, upang ibigay niya sa atin yung pong kaligtasan, magdadala sa atin, magtatransform sa atin to receive that great salvation of God. Kaya nga hari, siya yung Savior. That only the risen Christ, the King of Kings, ang siyang makapagpapalaya sa atin mula sa kaharian ni Satan na gamit ang physical na katawan natin. Para yung kadiliman, yun nga sabi ko, na yung madilim na buhay natin ay dumating ang Panginoong Hesus bilang parang bukang liwayway na ito ang napataas na naghahasik ng liwanag hanggang maging ganap na liwanag sa ating mga buhay. Yun po ang kailangan po natin. Kaya po, ang tunay na layunin ng kaligtasan ay upang buksan natin ang mga mata ng mga taong nabulag because of theological doctrines. At itawid ang mga tao from the kingdom of Satan to from the darkness to light, and from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Dahil naging harang po yung theological doctrines na itinatag ng mga Roman Catholic or Roman Empire. So yun lamang po. Kaya mamili na po tayo. Dahil ang tunay na proof ng kaligtasan ay hindi mo nahahangarin na matanyag yung organization na itinayo mo, kundi hangarin mo na mabuo yung heartbeat ng pintig ng puso ng Panginoon. That is the only proof that we are saved when we are bind together as one, being the body and the glory of the risen Christ. Yun lamang po. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, salamat po sa panahon ninyo na nakikipag saliksik at kung may mga bagay na paulit-ulit, maganda po yun in order na yung kaisipan natin na nabilanggo sa kasinungalingan sa mundong ito ay makaptivate to the obedience of the mind of Christ.
Kaya po, salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Father, thank you for this day that you have given us. I pray, Lord, to continue, O God Almighty, that all these realities will manifest to each and everyone's life. And I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, na lahat ng mga nasa ilalim, Panginoon, ng katuruan ng theological doctrines, anuman organization, Panginoon, that they are using the Bible as to interpret it, O God Almighty, the Jewish and the Christian theological doctrines. Panginoon, I pray that they may be able to surrender it, Panginoon, and they are going to enter into your holy presence, O Lord Jesus, bilang dakilang hari, in order to surrender their life unto you. Father, I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, na lahat ng mga nakarinig nito ay may kapangyarihan ang lahat ng katotohanan to manifest into each and everyone's life. Thank you so much. I praise you in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.